Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Pumuli ang Kohelet Ministry na patuloy na magbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Muli natin pag-aralan yung ating pinag-uusapan tungkol sa impyerno. At nakita natin maraming mga candidate for hell at napag-usapan natin na mga previous lesson natin yung mga kung sino yung makakapunta ron. Ito yung mga hindi mga natagpuan ng pangalan sa aklat ng buhay, yung hindi kumilala at hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. At lalo higit yung mga gumagawa ng mga karumaldumal sa harap ng ating Panginoon. Yung mga nagsisitalikod ay kandidato rin sa kaparusang walang hanggan. So nakita natin sa mga previous lesson na totoo na may impyerno at tayo po ay pinaalalahanan natin yung mga tao na maging aware sila sa mga bagay na ito, hindi para takutin o hindi kundi upang iparealize sa kanila na meron talagang impyerno at ang mapupunta roon ay ang diablo una sa lahat at yung magiging kampo nito, yung mga nagiging biktima rin ng diablo. Kaya nga yung mga tao na hindi napatawad sa kasalanan, ito po yung mga tao na biktima ng impyerno, kaya nga ng diablo, kaya nga kabilang sila sa mapaparusahan kasi sumunod po sila doon sa kagustuhan ng diablo. Kaya nga sa pag-aaral natin ngayon, nakikita natin na ang kalalagayan sa impyerno ay hindi talaga maginhawang kalalagayan kasi po ang description sa hell ng nababasa natin, bukod sa ito'y lugar ng pagdurusa o paghihirap at ang sabi, meron pang mga uod na kumakain sa kanila. So, ibig sabihin, grabe po yung paghihirap dito sa lugar na ito. Kaya nga kung tayo po ay hindi makakakilala sa ating Panginoon at higit sa lahat ay hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan o hindi natin matatanggap yung biyaya ng Panginoon. So, posibleng maranasan natin sa lugar nito ang sobrang paghihirap. Kaya nga yung mga nagiging dahilan ng pagkakasala, minsan, hindi natin namamalayan na kabilang pala tayo sa mapapahamak din. Kaya nga maganda yung naintindihan natin yung mga bagay na makapagdadala sa atin sa impyerno, magandang maiwasan natin. Dito sa Marcos chapter 9, verse 42 hanggang sumusunod, meron ditong mga sinabi ang Panginoon na sila ay pasapoy na hindi namamatay at sila yung mapupunta sa impyerno para makita rin natin. At higit sa lahat, ang pagdating sa impyerno, meron palang uod na kumakain sa kanila. So, basahin natin ng konti yung sa Mark chapter 9, verse 44. Ang sabi nga rito, kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, ang sabi, putulin mo, mas mabuti pa ang isang kamay na meron ka kaysa na pumasok ka sa buhay na walang hanggan kasi meron kang dalawang kamay na meron kang napapasok sa impyerno. So, kung titingnan natin ang sinasabi rito ni Mark sa atin ng ating Panginoon do sa sinabi niya na rito, kung ang kamay daw natin ang magiging sanhi ng pagkakasala, mabuti pang putulin natin ang kamay na ito. Mas maganda pang pumasok sa langit na isang kamay sa meron mang dalawang kamay na papasok ka sa impyerno. So makikita natin ang mga gawa ng kamay ay nagiging sanhi ng pagkakasala. At kung itataas natin konti, babala ito nga ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga sa 42, ngunit ang sino man maging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin,
ay mabuti pang talian sa liig ng gilingang bato at itapon sa dagat. So, isa rin itong isang babala rin ng Panginoon sa atin, yung mga nagiging sanhi ng mga bagong mananampalataya. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na bilang isang mananampalataya rin, kung ikaw ay nagpagdulot sa kanila ng katitisuran o ikaw ang nagiging sanhi ng pagkakasala nila o ng kapwa mo Kristiyano, ang sabi, mabuti pa sa iyo ang talian ng talian sa liig at lagyan ng gilingang bato. Para bang lalagyan ka ng pabigat sa liig at itapon sa dagat. So ito yung mga warning ng Panginoon sa atin. Bilang Kristiyano, minsan tayo nagiging dahilan ng kasalanan ng iba. O kahit ka man hindi Kristiyano, kung ikaw ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga, kasi ang pag sinabi dito nga maliliit na batang ito na sumasampalataya, ito yung mga baby Christian na tinatawag. Ito yung hindi pa matatag na Kristiyano. O hindi pa ito yung tinatawag natin na mga matatandang Kristiyano. Ang sabi rito, mga batang sumasampalataya. So, may tendency ang mga baguhan o mga batang mananampalataya ay muling mapahamak, muling makagawa ng kasalanan dahil do sa example na ipinakikita natin. Kaya nga para hindi tayo tularan, na sabi ng Panginoon, talian sila sa liig ng gilingang bato at itapon sa dagat. So, pag sinabing talian ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, yung pag inihagis kayo, hindi ka nalulutang, yung hindi ka na magiging huwaran ng mga tao. Kasi ang example na ginagawa natin ay masama, nakakapagdulot ng pagkakasala ng mga bagong mananampalataya. Kaya minsan ang mga Kristiyano, ang mga di-Kristiyano, pinaghahanapan tayong mga Kristiyano sa pamamagitan ng example nating ng pamumuhay, ng pananalita, at lalo higit ng mga gawa natin. At hindi makita sa atin yung tunay na gawa ng isang mananampalataya. Kaya nga sa ambili ng Panginoon, talian na lang sila ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. So para bang hayaan mo doon ka na malunod kaysa merong isang taong magkasala na dahil sa'yo. So ganun kabigat pala yung mga mapupunta sa impyerno. Kasi ang sumusunod, sabi nga rito, kung ang kamay mo maging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pa isa lang ang kamay mo pero may buhay na pumasok sa buhay na walang hanggan kaysa may dalawa kang kamay na papasok ka naman sa kapahamakang walang hanggan. Ang sabi roon, kung saan ang apoy ay hindi namamatay, ganun din ang uod na hindi namamatay na kumakain sa kanila. Kaya nga merong problema doon sa mga tao na nagiging sanhi ng pagkakasala. Lalo higit yung mga tao na gumagawa rin ng hindi maganda. At ang sabi nga, yung kamay na nagiging dahilan. Ano ba yung pag sinabing kamay? Ang ibig sabihin dito ng kamay, yung mga gawa ng kamay natin. Yung bang ginawa ng Diyos na kamay natin, dapat sana ay gamitin natin sa pagpupuri sa Panginoon, pagtataas ng kamay natin, pinasasalamatan natin ang Panginoon. So yung kamay natin nagagawa natin sa masamang bagay, para bang ginagamit natin ito sa pagnanakaw, pagpatay, pananakit. So ito yung mga gawa ng kamay na posibleng maging dahilan din kung bakit pasasaapoy tayo ng hindi namamatay. Kaya maliwanag doon sa 43 ang sabi, kung ang kamay mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Dooy hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at hindi rin namamatay ang apoy. So habang panahon,
kakainin tayo ng uod at habang panahon nakalublob ka sa kumukulong apoy at asupre, yung tinatawag na apoy. Kaya nga tayo, kung tayo ay hindi natatakot doon sa kahinatnan natin sa kabilang buhay, talagang hindi tayo magsisikap na makilala ang Panginoon at hindi tayo magsisikap na mapatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pero doon sa mga natatakot sa kapahamakang ito at totoo namang may kapahamakan, ito yung mga taong nakahandang sumuko sa Panginoon. Ito yung mga nagsisikap sumunod sa ebanghelyo ng Panginoon at ito rin yung mga taong nagpatala ng pangalan sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. Kaya nga, kung merong bagay na hindi tayo makakaiwas, kung merong bagay na lugar o isang lugar na hindi natin maiiwasan kung hindi tayo manampalataya, walang iba kundi itong impyerno ito. Kaya nga sabi, doon hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at hindi rin namamatay ang apoy. So, ibig sabihin, sa impyerno kasi at sa heaven, parehas everlasting. Kasi pagdating ng Panginoon, wala nang kamatayan. Pero ang kalalagayan ng mga nasa impyerno, araw-gabi siyang pahihirapan magpakailanman, ang sabi doon sa Mateo. Kaya nga kung hindi tayo naniniwala sa banal na kasulatan, maso-surprise po tayo pagharap natin sa Panginoon at kapag i-judge tayo ng Panginoon. So natatandaan natin last meeting, pinag-usapan natin yung papasok sa impyerno yung laman ng Hades na nasa Tartarus, at ang Tartarus na tinatawag natin, ito yung lower portion ng Hades kung saan may apoy na rin doon at naghihirap na rin habang hinihintay pa yung final destination na itapon sila sa impyerno. So imagine natin yung pamula ng ikaw ay mamatay sa ibabaw ng sanlibutan ito, ang kaluluwa natin ay papasok na sa Hades. At yung kaluluwang nahihirapan na nakakaramdam, ito yung pupunta roon. At pag dumating ang Panginoon, muli bibigyan niya ng katawan para hindi na mamatay at para pahirapan lang. Kaya maliwanag yung babala ng Panginoon kapag hindi kayo nanampalataya o hindi kayo nagkaroon ng pananampalataya. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mapupunta sa atin ay kaparusahan. So, tandaan natin yung mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala at lalo higit yung mga gawa ng kamay natin ay nakapagdadala pala yan sa impyerno. Imagine natin binigyan tayo ng kamay ng Panginoon. Hindi man lamang natin nagamit sa pagtaas ng kamay, sa pagpupuri sa Diyos. Hindi natin man lamang nagamit para gamitin ang iyong mga kamay para sa pagpapakilala sa Diyos o sa pagpupuri. So imagine natin talagang pahirapan talaga tayo sa kabilang buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng kumpletong kamay na napaka-useful sa buhay ng isang tao. And yet, hindi natin ito nagamit sa maayos, kundi sa halip sa masamang bagay natin ito nagagawa. Kaya nga doon sa verse 45, sabi rin sa 45, kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo. Napapasok ka sa langit, kaysa naman meron kang dalawang paa na mahuhulog ka naman sa impyerno. Kaya inulit na naman dito, ang sabi sa verse 46, doon hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at hindi namamatay ang apoy. So, imagine natin, pati yung sanhi ng gawa ng ating mga paa. Saan ba natin nagagamit mostly yung ating mga paa? So, una sa lahat sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. At minsan, pag kumita na tayo, minsan nasa good time, pupunta tayo kung saan-saan. So, minsan hindi natin nagagamit yung paa natin para pumunta ka sa bahay, sambahan o sa isang church para purihin siya roon. Nagagamit kadalasan natin din ito minsan sa mga bisyo,
sa mga gawa ng laman, pero yung gawaing espirituwal hindi natin nagamit minsan yung paa natin para, ah, hanapin ang Panginoon, lalo higit paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng paa natin, ipakilala ang Panginoon sa mga taong wala pang kaligtasan. Minsan hindi po nagagamit natin ang mga paa na ito. Maraming pagkakataon aside from pagtatrabaho, sa lakwartya, sa bisyo, sa mga bagay na pamumuhay na kahalayan. So, ganun po yung nangyayari sa atin kaya nga sabi, kung meron kang paa na nagagamit mo sa pagkakasala, ang sabi putulin mo na lang 'yan kaysa maimpyerno ka. So, ito po yung hindi natin namamalayan mga kapatid. At seryoso po ang Panginoon kapag sinabi niyang itong mga bagay ito. So, ano yung puputulin natin? Kung ito po ay literal na kamay, literal na paa, kulang po yung dalawang paa natin, dalawang kamay sa kasalanang nagagawa natin. Kaya nga ang ano po natin dito, ang sinasabi natin, ang gawa ng mga paa natin at kamay. Saan ba natin kadalasan nadadala yung body natin, yung tayo, saan ba tayo minsan nagpupunta sa pamamagitan ng paa? Minsan hindi natin namamalayan, nadadala natin sa pagkakasala. Minsan ang bilis natin pagdating sa mga bisyo, pero pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, talagang hindi mo maihakbang ang iyong mga paa. So, nakakalungkot mga kapatid, ang Diyos po ay binigyan ka ng mga bagay na may mga paa, may mga kamay ka para gamitin din naman natin sa Kanya, para sa Kanyang kapurihan. Sabi rin dito sa 47, kung ang mga mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno, do'y hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at hindi rin namamatay ang apo. So, yung mga mata rin natin nagagamit natin mostly sa kasalanan, sa pagkakasala, at hindi natin namamalayan 'yan because ang mata natin minsan nagbibigay ng pleasure sa ating body. Kung ano yung gusto nating makita, do'n tayo nasisiyahan at minsan kahit hindi na nakalulugod sa Panginoon yung ating mga ginagawa, especially yung mga, pinapanood natin, yung mga bagay na nakikita natin. So, minsan hindi na natin napapansin na nagkakasala pala tayo sa pamamagitan ng mga mata natin. Ang mga mata natin binigay ng Panginoon 'yan para hindi lamang magamit sa kalaswaan o sa kasalanan. Ginamit din ng Panginoon 'yan para magamit natin sa pagbabasa ng Kanyang salita. Para makita din natin yung mga mabubuting ginawa ng Panginoon na Kanyang mga nilikha para mapupurihan natin ang Panginoon. Imaginin natin ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, and yet hindi mo naluluwalhati ang Diyos kahit nakikita mo. Pero mas ginagamit pa yung ating mga mata sa mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nga huwag kayong magtaka minsan kung bakit parurusahan tayo ng Panginoon. Yun pala binigyan tayo ng mata para makita natin din at magamit din natin sa pagbabasa ng mga impormasyon na ibinigay ng Diyos sa atin para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka maparusahan. Saan ba natin kadalasan nagagamit ang mata natin? Minsan sa telebisyon, minsan sa trabaho, minsan sa mga panoorin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya minsan may mga gano'n na lang. Pero kung titingnan natin para bang, ah, feeling natin na hindi natin 'to nagagamit sa pagkakasala. Pero actually, yung mga bagay na nilikha ng Diyos kapag hindi mo siya na-appreciate dahil hindi mo nakikita o para bang, hindi mo nakilala ang Diyos dahil sa mga bagay na nilikha niya, hindi mo nakilala ang Diyos dahil sa salitang ipinagkaloob niya sa atin. So, malamang na ang sabi, mabuti pang dukitin mo 'yan o mabuti pang isa na lang yung mata natin na papasok ka sa langit kaysa meron kang dalawang mata na papasok ka naman sa impyerno. So, mga kapatid napaka, talinhaga nito pero kung titingnan natin, in reality totoong hindi natin nagagamit ang mata natin para
papurihan ng Diyos, para pasalamatan ng Diyos. Kaya nga sa mga nakikita natin, nakikita ba natin kung gaano tayo inibig ng Diyos? Nakikita ba natin kung papaano niya prepare ang daigdig na ito para maging tirahan natin? Nakikita ba natin yung mga nilikha niya na lahat ng bagay ay napapakinabangan natin? Hindi natin minsan 'to nakikita. Nalilibang tayo sa mga bagay na magpapasaya sa atin na hindi nakabilang ang Diyos sa mga bagay na nakikita natin. Mahalaga na maging mulat tayo at kung may mata tayo, gamitin naman natin minsan 'yan para kinalin ang ating Diyos. Kung meron tayong isang magandang example dito sa mga pinag-aaralan natin, yung, si Nick Buisik, anak siya rin ng isang pastor, wala siyang paa, pero wala rin siyang kamay. Para siyang, trunk lang na may ulo. Pero siya mismo ang laki ng impact niya sa mga tao kung paano niya paano siya nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos even though wala siyang kamay. Naitataas niya yung kanyang, nagagamit niya yung kanyang pagiging walang kamay para maipakilala ang Diyos. Nakakarating siya sa iba't ibang dako para ipakilala rin ang Diyos kahit wala siyang mga paa. Kaya nga sa ating mga kumpleto may kamay at paa, saan ba natin nagagamit talaga 'yan? At marami ring bulag na nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kahit hindi sila nakakakita, talagang, kaya nilang sumamba sa Panginoon sa kabila ng kanilang pagkabulag. So merong mga taong gano'n, ibig sabihin merong taong talagang, na-appreciate niya yung lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga do'n sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ano sabi? Yung sila ay pasa sa apoy na hindi namamatay, walang hanggang paghihirap. Kaya nga kung merong mga nakahandang lugar sa mga taong hindi magbibigay ng, kapurihan sa Diyos, instead na nagiging sanhi ng pagkakasala yung kanilang, buhay. Sabi nga do'n sa una, mabuti pang talian ng gilingang bato sa liig kaysa maging sanhi ng pagkakasala. Yung mga kamay natin, yung mga paa natin, yung mga mata natin, 'pag hindi pala natin 'to nagamit natin ng tama, ibig sabihin sa pamamagitan ng mga kamay, paa at mata, 'pag hindi natin nakilala ang Diyos, so talagang, parurusahan po tayo at ang magiging parusa nila doon sa impyerno na hindi namamatay ang uod. Kaya nga maliwanag sabi rito sa English, "Where the worm does not die and the fire is not extinguished." So gano'n yung kalalagayan ng mga tao na makakarating sa impyerno. Merong uod na hindi namamatay na kumakain sa kanila at, meron ding apoy na hindi namamatay. Sabi sa verse 48, sabi rito, sa verse 49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa ito, papaano pa mapapaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. So, merong bawat isa raw ay dadalisayin sa apoy. So, pag sinabing dadalisayin sa apoy, padadaanin tayo sa apoy. Kaya nga kung tayo ay mapapahamak at hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan, talagang hindi tayo makakalagpas sa pagdaan sa apoy na ito. At ang sabi nga doon sa Mateo chapter 25 verse 46, mga kapatid, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So parehas walang hanggan, mga kapatid, pagdating sa kabilang buhay. Isa sa kaparusahang walang hanggan at isa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga yung mga tao nagsasabi na 'pag namatay sila tapos na ang paghihirap. So hindi po totoo 'yun, mga kapatid.
Ang totoo, simula pa lamang 'yon ng ating paghihirap kung tayo ay namatay na hindi napatawad sa ating kasalanan. Kaya nga ang pagdating ng Panginoon ay mahalaga sa buhay natin, dapat alam natin kasi nga dahil do'n sa paghahanda natin sa kabilang buhay. Kung hindi man tayo abutan ng Panginoon na buhay, mauna tayong mamatay bago siya dumating. So, kailangan handa pa rin tayo mga kapatid para hindi tayo pumasok sa lugar na ito. Imagine natin ang sabi nga, itataboy sa apoy na walang hanggan ang sinumang natagpuang hindi napatawad sa kasalanan. Lahat ng tao nagkakasala, lahat ng tao iba't ibang kasalanan nagagawa, may malaki, may maliit. Pero ang lahat ng ito ay may kapatawaran sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay hindi mananampalataya, so posibleng mamatay tayo na hindi napapatawad ng ating kasalanan. At marami pong namatayan na dinadaya pa. Minsan 'pag nagpunta tayo sa lamay, ang lagi nating naririnig sa mga mga namatayan na pang-comfort words nating ginagamit, "Kalamayin mo mare ang iyong loob kasi si pare tahimik na siya, payapa na siya ang buhay." Pero sabi ng Panginoon, kung ang asin ay mawalan ng lasa, paano pa ito muling mapapaalat? Ibig sabihin, ang asin according to sa pagkakalikha sa asin, dapat siya'y maalat. So, dapat maalat ang asin. Parang tayo, mga tao, kung tayo nilikha ng Diyos, dapat mamuhay tayo bilang isang tao na nilikha ng Diyos. So, alam ba natin na tayo nilikha ng Diyos according sa kanyang wangis o larawan? Ibig sabihin, katulad tayo ng Diyos na dapat namumuhay tayo sa katwiran at kabanalan. So, balit hindi natin nagagawa ito dahil sa kasalanan at higit sa lahat, dahil sa hindi natin pagkilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang impyerno ay lugar para sa taong mapapahamak, sa taong naghanap ng sarili nilang kapahamakan. Actually, ayaw ng Diyos na mapunta ka sa lugar na ito, pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, ang Diyos po ay hindi namimilit. Kaya wag nating sisihin ang Diyos minsan kung tayo ay mapupunta sa lugar na ito. Ang sisihin natin yung sarili natin. Bakit hindi ko pinakinggan ang sulat ng mga ni Moses at ang mga propeta o sulat ng mga alagad ng Panginoon para hindi ako mapunta sa lugar na ito. So, wag po tayong magpasawalang bahala mga kapatid at mahalaga po na yung mga bagay na dapat nating matutunan bago tayo mawala sa ibabaw ng sanlibutan ito. Kaya nga pagdating ng Panginoon, ang sabi sa 25:31 ang sabi, "Darating ang Anak ng Tao bilang hari kasama ng lahat ng mga anghel na luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng mga pastol sa kanyang mga tupa. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang kambing at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kaharian ng inihanda sa inyo nung pamanglikhain ng Diyos ang sanlibutan." Doon sa nasa kaliwa naman at sasabihin niya sa nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasapuhin na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo pinakain, nauhaw, hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan, hindi niyo ako pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot, ngunit hindi niyo dinamtan. Ako'y nakulong sa bilangguan, ngunit hindi niyo dinalaw." Sasagot sila sa Panginoon, "Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan na walang maisuot, may sakit at nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sabi ng Panginoon, at sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo,
ng pagkaitan niyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So, dapat pala nagiging aware din tayo sa pagtulong. Ito yung mga taong walang malasakit sa kapwa. Ito din yung mga tao na hindi nagpapahalaga sa kapwa. Itong ginagawa natin ito, pagpapahalaga natin ito sa kapwa. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, ang pagbibigay ng mensahe ng Panginoon ay pagmamalasakit sa atin. Kung sino man ang marating nito, sila po yung nakatanggap ng pagmamalasakit. Yung pong tumatanggi sa ganitong klaseng pag-aaral ay sila po yung tumatanggi sa malasakit ng mga taong nakahandang tulungan ang mga tao para hindi mapahamak. Kaya mga kapatid, sa susunod na pag-aaral natin, kung merong impyerno, seryoso ang impyerno nag-i-invite sa atin, so meron din namang heaven para sa mga taong hindi mapapahamak, sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Muli nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa susunod. Nawa ang mensahe tungkol sa impyerno ay maliwanag na naintindihan natin upang hindi tayo makapasok sa lugar na ito, sa halip makaiwas tayo rito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.